Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At the outset, I wish to welcome you all. I wish to convey our congratulations for each and every one of you on this very significant affair. As we all know, we are still enjoying that euphoric moment when our recently signed Bangsamoro Framework Agreement was made. My dear brothers and sisters in Islam, this will open a new leaf in our lives because this has been the struggles that our brothers in the Bangsamoro had been fighting for the last four decades. So we are fortunate enough that through our brothers in the Middle East, and most especially our Organization of Islamic Conference and the Prime Minister of Malaysia who brokered the peace agreement, this was signed last October 15 at the Malacanang Palace. We all know that this will shape our generation's destiny because this very important document will serve as a roadmap in achieving our goals and aspirations insofar as Bangsamoro is concerned. We all know also that for several years we have suffered the atrocities that had been committed against us. And now it's the time for us to rejoice because in few years from now, it will be exactly by 2016, this Bangsamoro government will be taking the cudgel of the present autonomous region of Muslim Mindanao. This occasion is also very unforgettable since it coincided with the celebration of our Eid al-Adha. As we all Muslims know all over the world that this celebration is commemorating the sacrifices that was made by Prophet Ibrahim and Prophet Ismail, peace be upon them. It is also significant to us because our partners in the Muslim world, Muslim Ummah, like the Ministry of Islamic Affairs and Awqaf in the state of Kuwait have given us this opportunity to use this Grand Mosque. Without them, this event could not be made possible. Mga kababayan, mga kapatid ko sa Islam, huwag nating kalimutan ang mahalagang araw na ito. Hindi na ito maulit kahit kailanman. Kung maulit man ito, hindi na natin aabutan. Isipin ninyo, makaraan ng 40 years bago ito nangyari. Ipinaglaban ito sa tantiyan ng ating mga gobyerno at mga leaders, umabot ng 150,000 ang nagbuwis ng kanilang buhay. Marami sa atin na wala ng tahanan. Pero sa pagkakataong ito, ang lahat ng kanilang naranasang paghihirap ay naging daan upang makuha natin ang daan tungo sa tuwid na landas. Inaasahan ko na hindi lang tayo, kundi ang ating magiging mga anak, mga apo, ang siyang makikinabang sa framework na ito. Mamaya tatalakay natin, lalo na si Ustad si Abdul Hadi, tatalakay niya kung ano ang ibig sabihin ng ating ipinagdidiwang na Bangsamoro Framework Agreement. Kung ano man yung may contribute ko, ako din ay nakahanda sa inyong mga katanungan para mabigyang liwanag, linaw ang anong itong pinagsasabi na napakahalagang dokumento para sa ating kinabukasan. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at nakita ko naman kung gaano kayo nagsakripisyo kahit na marami tayong mga trabaho, kagagawa lang natin kasi celebrate lang din ng Eid al-Adha pero nandito pa rin kayo, kani-kanya pati mga anak nadala
Nilyo dito, nagpapatunay lang na nagkakaisa tayo sa layunin natin ito. At inaasahan ko rin na ang lahat ng nandito, kaya kami nagpa-rehistro dyan, ay paparating natin sa mga kapatid natin, lalo na sa mga leaders ng Bangsamoro government, na tayo din ay nakiisa sa kanila sa pagdidiwang sa kanilang mithiin. Maraming salamat po at kayo ay malugod pong pinasasalamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon sa nasabi ng kapatid natin, ang part natin dito ay ang pagtatalakay natin sa Framework Agreement on the Bangsamoro. Alam natin na ito ay mahaba, subalit sikapin natin na makayanan natin ang kabuuan. At least maintindihan natin mga kapatid ang kainaman nitong napagkasunduan ng DPH, Gobyerno ng Pilipinas at saka MILF, Moro Islamic Liberation Front. Bago natin umpisahan nito, gusto kong magbigay ng background sa istorya ng Pilipinas at saka ang Islam. At tungkol din sa mga kapatid natin ng mga Bangsamoro, sapagkat sa ngayon ay binigyan tayo ng Bangsamoro. Magkakaroon tayo ng identity na Bangsamoro. Makikita natin sa mga nakasabit sa ating mga dala-dala natin ang Bangsamoro. So kinakailangan na alam natin kung bakit tayo naging Bangsamoro. Batid natin mga kapatid na ang Islam ay pumasok o dumating sa banda sa mga Islangian, hindi pa Pilipinas, noong 1310. Taon na 1310. Dumating ang ating pananampalatayang Islam. Pagkatapos 1390, dumating si Raja Baginda galing sa Sumatra at kanilang naitatag ang batid natin na tinatawag nating Islamic Sultanate of Hulu. Gayon din sa taon na 1475, dumating naman sa banda sa Cotabato o sa Maguindanao, sa Central Mindanao, ang mga Sharif, pinangunahan ni Sharif Kabunsuan. At naitatag nila ang Maguindanao Sultanate, Islamic Sultanate of Maguindanao. Sa taon na yon, at tuloy-tuloy na nilang sinusunod ang kanilang pananampalatayang Islam. Tuloy-tuloy na nilang pinapairal ang batas. Sila ang nagpapairal sa pamamagitan nila sa batas ng Islam. Sa nasabi nating dalawang sultanate, Sultanate of Sulu at saka Sultanate of Maguindanao. Hanggat sa dumating si Magellan. Kailan dumating si Magellan? 1521. 1521 mga kapatid, saka nag-umpisa at saka nakarating yung isa namang pananampalataya na tungkol sa tinatawag na Christianity. So before 1521, malinaw na tayo ay mga Muslim, malinaw na tayo ay mga Bangsamoro, sapagkat tinawag tayo ng mga Spaniards na mga Bangsamoro. Gayon din napairal natin ang batas ng Islam. Mayroon tayong mga sinusunod na mga batas,
mayroon tayong mga sinusunod na customs, sariling mga customs, at iba't iba pa na pinapairal natin sa ating mga bansa. 1521, 1562, nakapagtatag o naka-establish ng mga sandata o lakas ang Spain. So, ibig sabihin, ayon sa mga historian, mga kapatid, ay naituring na sila na mga sumakop sa mga lugar na yan. So, unang-unang sumakop sa ating bansa, sa ating mga lugar na yan, sa ating mga kalupaan ay mga Spain. Magmula sa kay Magellan, subalit hindi pa niya naitatag ang estado, hindi pa siya nagkaroon ng mga sandata, hindi pa nila na-establish ang kanilang mga lakas, subalit sa 1562, sa kanila naitatag, na-establish ang kanilang mga lakas, hanggat sa 1898, yun naman yung unang-unang pagtatatag ng Republika ng Pilipinas na hindi pa sinang-ayunan ng ibang mga bansa. Hindi pa sinang-ayunan ng international community. 1898, pagkatapos ay nakabalik naman yung pag-aari ng mga, sabihin na nating mga Filipino, na sila naman ang nakabalik yung kanilang kalayaan. Then sunod doon, dumating naman ang mga Japanese, na sumakop sa ating bansa din, sa ating mga lugar. Hindi gaano tumagal ang mga Japanese sa kanilang pagsakop sa ating bansa, sapagkat natalo sila, nakipaglaban sila sa mga Amerikano, tinulungan nila ang mga Pilipino na nakipaglaban sa kanila. Then, saka dumating yung 1946, ibinigay ang pangatlong pagtatatag ng Estado, ang independensya ng mga ibinigay ng mga Amerikano sa mga Pilipino ang kanilang independensya. At dito rin nag-umpisa. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, mula noong 1310, mula noong naitatag natin ang ating mga Sultanate of Sulu, Sultanate of Maguindanao, mula noong sinakop ang ating mga lugar, ang Pilipinas ay sinakop ng mga Spaniards at saka sinakop din ng mga Japanese, hindi nila nasakop ang Mindanao, Sulu, and Palawan. Sapagkat matatag ang mga kapatid natin ng mga Bangsamoro na nakipaglaban sila, hindi nila isinuko ang kanilang mga sarili, hindi nila isinuko ang kanilang relihiyon, at gayon din hindi nila isinuko, hindi nila ibinigay hanggat sa nakasama ang Mindanao, Sulu, and Palawan sa tinatawag na Pilipinas noong 1946. Subalit, hindi rin sumang-ayon ang mga ninuno natin, mga kapatid. Sapagkat katulad ng sinabi natin na mayroon tayong sariling relihiyon, mayroon tayong mga sariling kaugalian, mayroon tayong mga sariling batas, mayroon tayong mga sariling mga customs na kinakailangan na masunod natin, at tayo ang nauna, yung mga kaugalian natin, yung ating mga batas, ang ating pananampalataya ay mas nauna kaysa sumakop sa atin na dalada nila ang tinatawag na Christianity. So, paano tayo sumuko? Paano tayo sumunod sa kanila na tayo ang mas nauna at napairal natin ang tinatawag na dalawang sultanate na yan, tinatawag na Sultanate of Sulu at saka Sultanate of Maguindanao. So, kung titingnan natin, mga kapatid, kung nagkaroon ng mga kaguluhan, ay anong mga dahilan, mga kapatid? Kung naitatag natin ang jihad, so ano ang mga dahilan? Bakit tayo nakipaglaban? Bakit tayo hindi sumuko sa kanila? Bakit tayo ay nakipag-jihad sa kanila? Sa anong dahilan, mga kapatid? Kung bubuuin natin, ay maaari nating buuin sa dalawa. Dalawang kadahilanan, mga kapatid. Unang-una ay nang dahil sa pananampalataya. Nang dahil sa pananampalataya, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin yan, mga kapatid,
yung tinatawag na li'a'la'i kalimatillah. Upang maging mataas ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, to make the word of Allah supreme. Upang maging mataas ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nauna nang naitatag natin at sinunod natin ang mga batas ng Islam sa mga sinauna bago pa man ang mga Kastila, so kinakailangan na tayo ay mananatili sa ating mga pananampalataya at ipaglaban natin ang ating mga bansa, ipaglaban natin ang ating pananampalatayang Islam. Nang dahil sa pananampalatayang Islam, kung palawakin natin mga kapatid, ay ang hangarin natin dito mga kapatid ay unang-una, iqamatul adli litastawfiyal hukuk, upang maitatag natin ang justice, ang katarungan, sapagkat isa yan sa mga hangarin ng Islam. Pinag-usapan ng mga pantas sa siyasa syariya, sa Islamic politics, kung ano ang mga role ng sinumang namumuno sa Islam, ano ang kanilang mga katayuan, ano ang kanilang mga obligasyon. Unang-una ayon sa kanila, si Al-Mawardi, kabilang sa mga pantas na ito na nagtalakay sa mga obligasyon ng Khalifa o kaya ay Amir, isang namumuno sa pananampalatayang Islam. Unang-una, 10 ang binanggit nila, subalit binuo ng ibang mga pantas sa 5, unang-una, iqamatul adl, upang itatag ang justice. Litastawfiyal hukuk, upang maibigay sa mga tao ang kanilang mga karapatan. So walang tinatawag na pang-aapi. Mawala yung tinatawag na pang-aapi. Ikalawa, iqamatul hudud, upang maitatag ang mga batas ng Allah, masunod ang batas ng Allah, kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang parusa na sinabi ng Allah sa tao, nang dahil sa kanyang ginawa, isa katuparan sa kanya, gagawin sa kanya, sapagkat iyon ang higit na makabubuti sa kanya, gayon din, yun din ang makabubuti sa mga tao, sa community, yun din ang makabubuti sa lahat ng mga tao, kung susundin nila ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lito sana maharimullah. Ikatlo mga kapatid, ay upang mapalaganap ang tinatawag na peace and security, sapagkat wala nang pinakamainam na maliban sa Islam, na kung siya ang magpapairal sa tinatawag na peace and security. Pag sinunod natin ang Islam, makakamit natin, mapapansin natin sa ating mga sarili ang peace. Pag sinusunod natin ang Islam, makikita natin sa ating mga kapaligiran, sa ating mga komunidad, ang tinatawag na peace and security. Tahiyatu hajatin nas, ikapat, upang maibigay sa mga tao ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pangangailangan. Istithmaru tharawatil bilad, upang kanilang mabuksan ang kanilang mga kayamanan, upang kanilang ma-invest ang kanilang mga kayamanan. Ito ang 5 na mga hangarin. Kaya tayo ay nakipaglaban, yung mga ninuno natin ay nakipaglaban, alang-alang sa pananampalatayang Islam. Ikalawa mga kapatid, alang-alang sa Bangsamoro. Bakit mga kapatid? Ano ang gusto natin sa Bangsamoro? Sapagkat tayo ang nauna na community, tayo ang nauna na mayroon tayong identity. Gusto natin na makabalik sa atin ang identity natin. Hawiyat Bangsamoro, gusto natin na maibalik sa atin. Gusto ng mga kapatid natin na maibalik sa kanila ang kanilang identity bilang mga Muslim at bilang mga Bangsamoro. Sapagkat nauna tayo na napalaganap natin at na napangasiwan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan natin, gusto din natin na tayo rin ang mga ngasiwa sa ating mga sarili. Gusto din natin na makamit natin muli yung right to self-determination. Makabalik sa atin ang kung anong gusto natin, kung anong pamamaraan, kung anong batas ang gusto natin, magkakaroon tayo ng karapatan, sapagkat hindi kailanman ang taong Muslim, hindi niya pwedeng tanggapin lahat ng nakasaad sa mga anumang batas na ginawa ng tao, maliban kung ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat buong-buo ang pagtanggap natin sa mga ito. Ikatlo mga kapatid, o ikaapat mga kapatid, ay upang makabalik sa atin ang mga mazalim, raddul mazalim, makabalik sa atin ang mga inapi sa atin, grievances, yung lahat ng mga inapi sa atin. Gayon din mga kapatid,
hindi tayo magiging ikalawang klase ng mga tao sa Pilipinas. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng karangalan. Alhamdulillah mga kapatid, 10 na pinag-usapan natin sa ngayon. Kung babasahin natin itong framework agreement, ay makikita natin mga kapatid dito, itong 10, itong framework agreement na napagkasunduan at ipinagkaloob sa atin ng gobyerno ng Pilipinas. Alhamdulillah, sa pag-aaral natin, sa pag-uusisa natin, nakabalik sa atin itong mga hangarin, nabanggit natin na mga hangarin, makikita natin dito mga kapatid. Makikita natin sa unang seksyon na nakasaad dito sa framework agreement na ito. Ittifaqiyat itar al-amal. Unang seksyon ay establishment of Bangsamoro. Ta'siso Bangsamoro. So ano ang ibig sabihin ng establishment of Bangsamoro? Magkakaroon tayo ng sariling gobyerno. Bangsamoro government na kapalit ng tinatawag na ARM. Alam natin yung ARM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Papalitan sapagkat wala tayong nakikita na kainaman bagkus hindi tinatanggap ng karamihan sa mga kapatid natin ng mga Bangsamoro ang tinatawag na ARM. Bagkus nakikita natin, sila mismo ay nagsabi, yung dalawang panig, ang kapatid natin si Brother Alhaj Murad Ibrahim, na chairman ng Moro Islamic Liberation Front, at saka yung presidente ng Pilipinas na si Benigno Aquino III ay nagsabi na hindi daw angkop o kaya ay hindi daw maganda na ginawang halimbawa ang ARM o ang itinatag na ARM sapagkat hindi nakalutas sa problema natin sa Mindanao. Hindi niya nalutas ang problema ng mga kapatid natin na mga Bangsamoro. Sapagkat walang gobyerno. So magkakaroon tayo ng gobyerno. Pinagkaluban tayo ng gobyerno na tatawagin natin sa Bangsamoro government. Magkakaroon din tayo ng identity as a Bangsamoro. At itong Bangsamoro government, ang magiging relasyon niya sa central government, sapagkat ang Pilipinas, inshallah ay magiging, ang tawag sa kanya ay central government. Din nasa ibaba niya ang Bangsamoro government. So, ang relasyon nila, nitong dalawang gobyerno, central government at saka Bangsamoro government, ay tinawag nilang asymmetrical relationship. Ibig sabihin, alaqatun ghayru mutamathilah. Alaka, relasyon na magkaiba. Kinakailangan na magkaiba. Sapagkat kung matatandaan nyo, bago inumpisahan ang peace talk sa Imailif at saka GRP, Philippine government, bago inumpisahan, alam nyo ang kondisyon ng Pilipinas. Ang kondisyon ng Pilipinas, mag-usap tayo, subalit wag na natin pag-usapan ang tinatawag na independensya. Sapagkat kailanman ay hindi maaari, hindi namin kayang ibigay sa inyo. Gayon hindi sasang-ayon ang international community. So okay, tinanggap ng mga kapatid natin na mga Bangsamoro ang Moro Islamic Liberation Front na hindi na mag-usap, hindi na pag-usapan ang independensya, subalit hindi rin pag-usapan ang tinatawag na konstitusyon ng Pilipinas, sapagkat kung ang pag-usap natin sa ngayon ay batay sa konstitusyon ng Pilipinas, ay kahit ano pa mang mapagkasunduan natin ay hindi kayang implement, sapagkat kailanman ay magkaiba ang hangarin natin, magkaiba ang pananampalataya, magkaiba ang hindi tayo pwedeng sumang-ayon sa lahat ng nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas. So kaya asymmetrical relationship, magkaiba mga kapatid. So alhamdulillah yan na ipinagkaloob sa atin yung mga katulad niyan na uri o pamamaraan ng gobyerno o pagtatatag ng gobyerno. So yan ang mga isa yan sa mga kainaman na makikita natin mga kapatid. Kabilang din sa nabanggit sa framework agreement na ito mga kapatid, sa ikalawang seksyon ay tungkol sa tinatawag na Bangsamoro Basic Law. So magkakaroon tayo ng Bangsamoro Basic Law. Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng sariling batas, kung hindi tayo magkakaroon ng sariling Basic Law, Bangsamoro para sa atin, kailanman ay hindi rin masolusyonan ang problema natin.
Hindi natin kaya pangasiwaan ang ating mga sarili. So, ang bisiklo na itatatag natin, ang bisiklo na mangyari mga kapatid, ay yan ang batas na susundin ng Bangsamoro government. At ito rin ay magiging kakaiba sa Philippine Constitution sapagkat katulad din ng sinabi natin, hindi rin masolusyonan, hindi rin malutas ang mga problema, hindi natin kayang ibigay sa mga kapatid natin na mga Bangsamoro, sa mga kapatid natin na mga Muslim, ang kanilang kahilingan, kagustuhan, ang kanilang gustong pamamaraan kung ang batas natin ay katulad din ng batas ng Pilipinas. So asymmetrical relationship. Yung batas natin ay kakaiba rin sa batas ng Pilipinas. So yung batas din natin mga kapatid na gagawin natin o gagawin na mga kapatid natin na mga Bangsamoro ay unang-una magmumula dito sa framework agreement na ito at gayon din sa mga previous o sa mga iba't iba pang mga agreements na napagkasunduan sa pagitan ng MILF o kaya Bangsamoro people at saka gobyerno ng Pilipinas. Gayon din yung batas na itatatag ay kinakailangan na sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Kinakailangan na sumasang-ayon sa mga kaugalian natin. Kinakailangan na sumasang-ayon sa mga sarili nating mga kustom, sarili nating mga batas. Ikatlo mga kapatid ay tungkol sa tinatawag na sultat o kaya powers. Isa rin sa para lamang sa atin na mga Bangsamoro o para sa Bangsamoro government ay pwede tayo makipag-deal o magkakaroon ng economic agreements sa loob ng Pilipinas at saka sa ibang bansa na hindi na tayo pwede paghimasukan ng central government. So ibig sabihin, pwede tayo magtanggap ng mga tulong at ano paman mula sa ibang bansa. Pwede rin tayo hindi tumanggap kahit sa magmula sa gobyerno ng Pilipinas, sa central government, pwedeng hindi natin tanggapin ang ipamimigay sa atin kung makikita natin na yun ay hindi karapat-dapat at hindi na natin kailangan, higit sa lahat kung ito ay labag sa ating pananampalatayang Islam. Isa rin sa mga napagkasunduan tungkol sa powers ay yung foreign policy ay para lamang sa central government. Ibig sabihin, hindi tayo makapagtatag ng mga embahada sa iba't ibang bansa, subalit wala namang masama at yun ay karapat-dapat na magkakaroon tayo ng sariling consulate o kaya ay ayon sa mga nasabi ng mga kapatid natin, attached na para lamang sa mga kapatid natin na mga Bangsamoro. Sapagkat lahat ng mga bagay na umuugnay sa mga kababayan natin, mga Pilipino o kaya mga Bangsamoro na nasa iba yung dagat, katulad ng dito sa Kuwait, kinakailangan din na tayo din ang mga siwa sa kanila. Tayo din ang gumawa sa kanila ng para masolusyonan ang kanilang mga problema. At gayon din, dahil sa pwede tayo gumawa ng mga economic agreements dito sa ibang bansa, so ibig sabihin kinakailangan na magkakaroon tayo ng sariling opisina para sa mga kapatid natin na mga Bangsamoro. Yung postal service ay para lamang sa central government. Isa ring magandang napagkasunduan nila na ang Bangsamoro government ay napagkaluban na kanilang isakatuparan o kaya ay sundin ang tinatawag na Sharia. Magtatatag sila ng mga Sharia courts. At gayon din, magtatatag sila ng tinatawag na Nidhamu Sharia al-Qadai, Sharia Justice System. So magtatatag sila ng katulad nito. So ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng sariling batas na umuugnay sa tinatawag na Sharia. Gayon din mga kapatid, sapagkat isa sa mga problema natin sa atin sa Pilipinas ay halos wala tayong makikita na mga pagkain o kaya yung mga katulad yung mga restaurant. Karamihan sa mga restaurant ay may mga kahalong hindi halal. Ibig sabihin haram. So ibig sabihin itong Bangsamoro government ay mayroon silang sarili
na kaharian na para tingnan nila ang mga halal at saka hindi mga halal. Sapagkat sila ang mag-aproba sa lahat ng mga katulad na yung mga silang magbigay ng mga certification o kaya silang mag-authenticate sa mga pagkain na hindi halal o kaya yung mga halal na pagkain. Ibig sabihin, maiwasanan natin na yung kung sakasakali na tayo na mga Muslim ay makakain ng hindi mga halal. So isa yan sa mga napagkasunduan nila sa powers o kaya sa sultan. Gayon din, yung pulis ay magkakaroon tayo ng magandang sistema na pulis. Ayon sa nakasaad sa framework agreement, ay magtatatag ng committee na para lamang sa para pag-aralan nila kung ano ang magandang pamamaraan o pamamalakad ng pulis. Na ibig sabihin yung masunod ang kanais-nais o magampanan ang lakas ng pulis na para sa kapakanan ng mamamayan. Ibig sabihin, hindi katulad ng mga nakikita natin na pulis na minsan sila pang gumagawa ng masama. At yung pulis ay sumasa ilalim ng batas. Kinakailangan na mayroong tumitingin sa kanila para sila ay sumunod sa batas. Hindi sila lumabag sa batas ng ating pananampalatayang Islam. Hindi sila lumabag sa tinatawag na human rights. At gayon din, hindi sila lumabag sa ating batas na nasa sakop ng tinatawag na Bangsamoro Basic Law. Isa rin mga kapatid sa napagkasunduan nila, ika-4 na section ay tungkol sa revenue generation and wealth sharing. So may maraming napagkasunduan nila dyan. So sa madaling sabi mga kapatid, magkakaroon tayo ng sariling pamamaraan para kumulikta ng mga taxes, para palawakin ang mga sources natin, para invest natin yung mga kayamanan natin sa Mindanao o kaya sa Bangsamoro homeland. Magkakaroon tayo ng sariling ekonomiya, at saka ito ay magiging pribado para sa atin lamang na magkakaroon ng sariling committee na mag-aaral sa mga para mawala yung mga tinatawag na corruption at iba pang mga hindi masama o hindi kanais-nais na nangyayari na nakikita natin sa kahit saan man na bansa, gayon din sa atin sa Pilipinas, mga kapatid. Isa rin sa mga napagkasunduan nila, mga kapatid, tungkol sa territory, sa ika-5 section na nakasaad sa agreement ay tungkol sa territory, ang kalupaan natin. Pakinggan niyo, mga kapatid, sapagkat ito ay napakaraming mga nagpapadala ng email sa ating mga kapatid. Bakit itong bansa, bakit sa amin ay hindi nakapasok samantala ay maraming mga mujahidin, mga kapatid natin na nakipaglaban doon sa kanilang lugar. Isa sa mga kapatid natin na sumulat sa atin ay taga-Dinas. Bakit hindi nakasama ang Dinas sa sakop ng Bangsamoro government? So ganito, mga kapatid, ang nakasaad sa framework agreement. Napagkasunduan nila, mga kapatid. Wala tayong iniwanan. Subalit, kinakailangan na sumunod tayo sa magandang pamamaraan. Anong unang napagkasunduan nila, mga kapatid? Unang-una, kung ano ang sinakop o nasasakop ng ARM sa ngayon, katulad ng 5 probinsya at saka Marawi City, 5 probinsya, Tawi-Tawi, Hulu, Basilan, Lanao del Sur, at saka Maguindanao, at saka Marawi City, yan ang nasasakop ng ARM, ay maging kabilang na yan sa teritoryo ng tinatawag na Bangsamoro government. Kabilang doon, mga kapatid, idinagdag nila doon yung 6 na mga munisipyo sa Lanao del Norte. Itong 6 na munisipyo, katulad ng Baloy, Munay, at saka Nunungan, Tangkal, Pantar, at saka Taguluan. 6 na mga munisipyo, lahat ng mga barangays nito ay nakapasok sa Bangsamoro government. Gayon din yung 6 na munisipyo sa North Cotabato, pero hindi lahat ng mga barangays. Mula sa Kabakan, Carmen, Aliusan, Pikit, Pigkawayan,
at saka Mitsayap. So, 6 na mga munisipyo, subalit hindi lahat ng mga barangays nito, mga kapatid, ay nakapasok sa teritoryo ng Bangsamoro government. Kabilang dito, mga kapatid, ang Cotabato City at saka Isabela City. So, ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng 3 city, 5 probinsya, dagdag yung mga 12 na mga munisipyo, mga kapatid. At saka, ito mga kapatid, ang sagot sa kaninang nabanggit natin na minsan ay nagtatanong sila. Yung iba pa ay napapaiyak sila dahil hindi sila nakasakop sa Bangsamoro government. So, isa sa mga napagkasunduan nila, mga kapatid, pag naisulat na nila, nagawa na nila ang batas, yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law, bago ito mai-ratify ng mga Bangsamoro sa loob ng 2 buwan, hindi pa mai-ratify, ay lahat ng mga lugar na malapit sa mga lugar na nabanggit natin, malapit dito, nakapalibot sa mga lugar na ito, mga kapatid, ay kung pwede sila, kung mayroong 10%, 10% na mga mamamayan o mga Bangsamoro na naninirahan sa mga lugar na yon, pwede sila mag-submit ng petition na ayon sa kanila'y kung gusto nila na sumali sa Bangsamoro government. Pagkatapos, pag nag-submit yung 10% na sa mga lahat ng mamamayan sa mga lugar na yan, for example, mga munisipyo, mga barangays, o kaya ay mga probinsya, pag nakasubmit ang 10% sa kanila na gusto nilang sumali sa Bangsamoro government, ay magkakaroon ng plebisito. So, ibig sabihin, yes or no. Kung gusto nila, sila ang bahala, pumili. Kung gusto nila, makasama sila. Kung ang majority ang mas marami ay gustong sumali sa Bangsamoro government, so makasama sila sa Bangsamoro government. Kung yung karamihan naman ay ayaw, so wala tayong magawa, mga kapatid. Katulad sa Dinas, kung ayaw nila, wala tayong magawa. Dahil kailanman sa ngayon ang pinag-usapan practical, pragmatic, sabi ng mga kapatid natin. Depende na yun sa gusto ng mga tao. Isa pang magandang nakasaad dito rin sa paksang ito, dito rin sa seksyon na ito, mga kapatid, ay kahit na nabuo na ang Bangsamoro government, ibig sabihin, naglalakad na o tumatakbo na ang Bangsamoro government, so mayroon ding kalayaan na pwede magpasya ang mga kapatid natin na mga Bangsamoro kung saan ang mas marami sa kanila ang mga Bangsamoro. Kung magkakaroon ng 10% sa kanila, pwede sila mag-submit ng petisyon na kung gusto nila na sumali sa Bangsamoro Homeland o kaya ay hindi nila gusto. Din magkakaroon din ng plebisito, mga kapatid, sa Mindanao, Sulu hanggat sa Palawan. So, ibig sabihin, kahit yung mga kapatid natin sa Palawan, kung sakasakali na gusto nila, ay pwede rin sila makasali ayon sa kagustuhan nila. Yun ay isa sa mga napagkasunduan, mga kapatid. Isa pang magandang tungkol dito, mga kapatid, sa teritoryo, mga kapatid. Yung mga kapatid natin na ipalagay natin na hindi na, mga Bangsamoro, na hindi na nasakop, hindi na nakapasok ang kanilang mga lugar sa teritoryo ng Bangsamoro government, ay napagkasunduan ng mga kapatid natin sa Bangsamoro o kaya MILF at saka gobyerno ng Pilipinas na bigyan din sila ng magandang kabuhayan. Kung bilang ibigay din, kilala din sila na bilang mga Bangsamoro, gayon din, bigyan din sila ng mga kinabukasan o kaya mga programa para sa kanila, naukol para sa kanila. So, ibig sabihin, hindi natin iniiwanan. At itong framework agreement, hindi nila iniiwanan yung mga kapatid natin kahit hindi nakapasok sa kung ano ang pinag-usapan na teritoryo ng Bangsamoro government ngayon. Dito naman tayo sa ikanim, mga kapatid, sa rights. Ito ay napakaganda sa ikanim na seksyon, sa basic rights. Ayon sa nakasaad, mga kapatid, magkakaroon tayo ng rights kung ano ang gusto nating pamumuhay. Kung ano ang gusto nating pamumuhay ng walang sagabal at walang pwedeng gumawa ng masama sa atin, sapagkat mayroon tayong karapatan na mamuhay ng maayos.
mayroon din tayong karapatan na kung saan tayo gusto tumira. At hindi rin pwedeng kung sakasakali may mga tao, katulad ng nangyayari sa ngayon, hindi natin alam kung kailan papasok yung mga sundalo sa ating mga bahay. Sapagkat mayroon tayong karapatan na hindi basta-basta sila pumasok sa ating mga lugar, sa ating mga bahay, sapagkat mayroon tayong tinatawag na right to privacy. Privacy, mayroon tayong tinatawag na privacy, mga kapatid. Right to speech, pwede tayong magsalita. Kahit pa gusto nating, ay baguhin ang konstitusyon sa maganda, peaceful means, sa magandang pamamaraan, sa wastong pamamaraan, pwede tayong humiling na baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas, Gayon din yung basic law natin na nasa loob ng Bangsamoro government, mga kapatid. Gayon din, pwede tayo magtatatag ng mga Islamic organization at mayroon tayong kalayaan kung anong relihiyon na gusto natin, mayroon tayong kalayaan kung anong paniniwala na gusto natin, lahat mayroon tayong kalayaan na para magsalita. Gayon din, mga kapatid, pinakamainam na nabanggit dito, mga kapatid, ito ay gusto natin i-summarize, pinakamainam na nabanggit dito sa rights, tayo na mga Bangsamoro, yung mga kayamanan natin, yung mga kalupaan natin na inagaw sa atin, sabihin natin, inapi sa atin, mayroon tayong karapatan na para, magpetisyon na para makabalik sa atin. Makabalik sa atin yung mga grievances, yung mga inapi sa atin, yung mga kayamanan ng mga ninunutaan natin, mayroon tayong karapatan na hilingin sa Bangsamoro government, sa central government na para makabalik sa atin. Kung sakasakali na hindi kakayanin na makabalik sa atin, so nangako ang Bangsamoro government, nangako rin ang central government na papalitan sa atin ng salapi. Yung papalitan sa yung tawid, umali, papalitan sa atin, mga kapatid. So isa na ito sa mga napakaganda, mga kapatid, na napagkasunduan. Isa sa mga napagkasunduan sa Section 7, mga kapatid, ay kung paano i-implementa itong framework agreement. Paano implementa? Transition and implementation. At tatbiq wal intiqaliyah. Paano implementa? So unang-una, mga kapatid, nasaksihan natin noong October 12 ay na-inisyalan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang ating framework agreement. Hindi lamang natin nakita sa TV, mga kapatid, subalit na-inisyalan itong framework agreement noong October 12 na sinaksihan ng International Contact Group. Noong October 15, mga kapatid, 2012, ayun na yung final na nakita natin sa telebisyon, pati pa yung chairman ng IMAILF at saka mga namumuno sa IMAILF, nakita natin sila, doon sila sa Malacanang, pinirmahan ng final itong framework agreement at halos lahat ng mga imbahada, mga ambassadors, mga imbahada mula sa Middle East ay nakarating doon, higit sa lahat ang OIC ay nakarating doon, at saka yung mga membro ng International Contact Group nakarating doon, higit sa lahat ang Malaysia, yung Prime Minister ng Malaysia nakarating doon bilang saksi sa pagpipirma nila nitong tinatawag na framework agreement. Pagkatapos, mga kapatid, ang sunod doon, mga kapatid, ay makakaroon ng executive order ang presidente. Si Noynoy Aquino magkakaroon ng executive order para sa pagtatatag ng Transitional Commission na ito ay susuportahan, inshallah, susuportahan ng Congress. So, hindi pa natin narinig, pero yan ang ginagawa nila sa ngayon. So, pag makapagtatag na ng Transitional Commission, itong Transitional Commission ay, ang mga membro nito ay 15. 8 kasama ang chairman na magiging chairman ng Transitional Commission at saka 7 na manggagaling sa Moro Islamic Liberation Front. 7 na manggagaling sa gobyerno. Pero lahat nitong 15 ng mga membro ng Transitional Commission ay lahat nito ay mga Bangsamoro. So pagkatapos ay
ang mga gawain ng Transitional Commission na ito ay silang mag-aral kung ano ang nararapat na iamin sa konstitusyon ng Pilipinas. At sila rin ang sumulat, gumawa ng Basic Law. So kung sakasakali halimbawa, maisulat nila ang Basic Law sa ngayon hanggat sa 2013, kung matapos nila ang Basic Law at maratify ng mga bangsamoro, maaprobahan ng mga bangsamoro, itong bangsamoro Basic Law, so mag-umpisa na yung tinatawag na interim period o kay transitional period, magtatatag ng tinatawag na Bangsamoro Al-Intiqaliyah, Bangsamoro Transitional Authority. So ano ba itong Bangsamoro Transitional Authority? Ito ay pansamantalang gobyerno. Ito ay pansamantalang gobyerno na hahawak sa Bangsamoro government. Ito ay napakalaking pinag-usapan ng mga kapatid natin. Sapagkat noong una ay hindi sinasang-ayunan ng gobyerno ng Pilipinas na ibigay sa mga kapatid natin sa MILF. Pero ibig sabihin, nagkasundo sila na hahawakan ng mga kapatid natin. Pero hindi rin lahat puro mga MILF, pero mga Bangsamoro, ang interim government. Tatakbo itong pansamantalang gobyerno hanggat sa dumating ang 2016. Eleksyon sa buong Pilipinas, so magiging kasama na ang Bangsamoro government na gagawan nila ng gaganapin doon ang tinatawag na eleksyon. So, pipiliin nila, mag-eleksyon tayo doon sa Bangsamoro government sapagkat pipiliin natin kung sino ang dapat na mamumuno. So, sa ngayon, balikan natin yung pag nag-umpisa yung interim government, o authority, pag nag-umpisa na yan, yung pansamantalang gobyerno, doon na mag-umpisa na ma-abolish na ang ARM. Matatanggal na ang ARM. Sabihin natin, kung makapag-umpisa tayo sa 2013, o kaya ay 2014, o kaya ay 2015, bago makarating yung 2016, so ma-abolish na, final na ma-abolish na ang ARM, sapagkat ang hahawak na, o kaya ang magpapatakbo na ng Bangsamoro government, ay yung mga kapatid natin kung sino-sino na mapili nila na hahawak sa pansamantalang gobyerno na itatatag natin, mga kapatid. Saka dumating ang 2016, so magkakaroon ng final na eleksyon. Balikan natin, mga kapatid, yung ano ang sistema, ano ang form of government ng gobyerno natin, mga kapatid. Ayon sa napagkasunduan nila, ay ang sistema o kaya ay form of government ay ministerial form of government. So ito ang napili nila, ito ang napagkasunduan nila. Ito din ang napili ng mga kapatid natin sa Bangsamoro o kaya ay sa MILF, sapagkat ito ang sistema, itong form of government na pwede natin sundin o kaya kahit hindi kompleto pero at least pwede natin pairalin dito ang batas ng Islam. Ikalawa, ito ring sistema, itong form of government na pwede nating sabihin, na mapa sa ilalim ng central government. Sapagkat alam natin na ang gobyerno ng Pilipinas ay presidential, so hindi tayo pwede magtatag ng presidential form of government. Kinakailangan din na kakaiba din yung sistema o kaya form of pamamaraan natin sa gobyerno. So kaya ang napagkasunduan niya ministerial form of government. So ang magiging pinaka-head ng gobyerno natin ay Chief Minister. Chief Minister ang magiging head ng gobyerno natin. Ang pinakahuli, mga kapatid, sa ikawalo na section, mga kapatid, ito yung tinatawag na at-tatbiya, normalization. Ito ang pinakamahabang pinag-uusapan natin. Nakasaad dito ang 12 paragraph, mga kapatid. Dito sa ibaba o sa ilalim ng tinatawag na at-tatbiya, normalization. Ano ang normalization, mga kapatid? Ang normalization, ang layunin dito, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Magkakaroon tayo ng mapairal natin yung peace and order, security. Mapairal natin yung magandang pamumuhay natin, mga kapatid. Isa pa dito, mga kapatid, masystemize yung pulis. Kanina, pinag-usapan natin, tayo ang hawak ng pulis sa Bangsamoro government, masystemize, maayos. Itong sistema. Pagkatapos, mga kapatid, isa pang maganda dito ay pagtulong-tulungan ng central government
at gayon din ang Bangsamoro government, yung mga rido sa atin, yung mga elemento na hindi karapat-dapat, kinakailangan na pagtulong-tulungan nila, ibig sabihin kinakailangan na mawala para mapairal natin yung tinatawag na peace and security sa ating mga kalupaan. Yung may kapatid natin na nagtanong at sabi niya, dito ako napaiyak mga kapatid. Dito sabi niya ako napaiyak, Ustads. Dahil nakasad daw sa paragraph 5, sa ilalim ng normalization na ang mga armas ng Imaylif ay isusuko nila. So hindi ang nabanggit dyan ay isuko nila ang mga armas ng Imaylif. Ang pinag-uusapan dyan ay decommissioning. Waqf at-tashghil. Pero kailan mangyari yan mga kapatid? Kailan mangyari yan mga kapatid? Hindi yan basta-basta mangyari kasi may mga obligasyon din. Ang mga armas, ang mga sandata, ang Imaylif, mayroon silang obligasyon kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapairal nila yung tinatawag na peace and security. Gayon din, hindi katulad sa noong panahon ng unang presidente si Gloria, na alam natin yung tinatawag na DDR, disarmament, demobilization, and reintegration. So, ibig sabihin, isama na yung mga sandata o kaya mga sundalo ng Imaylif sa mga sundalo ng gobyerno. So, hindi ganun ang mangyari. Gayon din, hindi dyan sinabi na isusuko natin yung mga sandata natin. Basahin nyo sa ika-6 na paragraph. Ang nakasaad din dyan, unti-unti, gradually, pag-aaralan din ng gobyerno na yung kanilang mga sandata, yung kanilang malakas na nasa Bangsamoro government, sa teritoryo natin, ay sa kalaunan ay magiging kabilang sa mga forces ng pulis. O ibig sabihin, magiging forces ng pulis. So ibig sabihin, wala nang pangangailangan natin. Pagdating ng magkakaroon na tayo ng magandang sistema, magandang pananakbo ng ating gobyerno, mapairal natin yung security, peace sa ating lugar, sa ating Bangsamoro government. So wala na tayong pangangailangan pa sa mga tulong ng gobyerno, sapagkat tayo na mismo ang mangangasiwa sa ating sarili. Higit pa doon mga kapatid, ang pinakamainam, kung sila'y nagpirmahan noong October 15, hanggat sa kung kailanman, kung magkakaroon sila ng kahit pa maitatag na yung interim government, ay hindi pa rin i-abolish o kaya tigilan ang pakikipag-usap. Yung peace talk sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at saka Imaylif, hindi pa rin nila ititigil ang kanilang pag-usap sapagkat titingnan pa nila kung paano tumakbo at kung may sakatuparan ang lahat ng mga agreement o mga previous na agreement o napagkasunduan. Gayon din mga kapatid, yung mga international guarantor, international contact group at saka international monitoring team, hindi pa rin yun aalisin hanggat sa makikita natin o kaya mapagkasunduan ng dalawang panig na ay pwede na natin isara ang pag-usap sapagkat naitatag na natin ang magandang Bangsamoro government. So yan ang kabuuan mga kapatid. Kung bubuhin natin mga kapatid, alam natin sa Islam na ang factors ng Islamic State government ay mayroong 4 na mga powers. Mayroong executive powers at saka legislative powers, judicial power. So makikita natin dito mga kapatid itong 3 na factors o kaya mga elements ng pagtatatag ng gobyerno, makikita natin ayon sa nabanggit natin na napagkasunduan. Kung makayanan natin, magkakaroon tayo ng executive. Kung makakaroon din tayo, magtatatag din tayo ng legislative council o kaya legislative powers. Gayon din, judicial, napag-usapan natin kanina na mapalawak natin yung sharia, magkakaroon tayo ng malawak na pagsunod o pagtupad sa tinatawag na sharia. Wilayatul mazalim, yung mga commission o kaya mga kaharian o powers,
na sila ang tumitingin sa mga grievances, sa mga naapi, sa mga bangsamoro, so maitatag din natin yan inshallah. So ibig sabihin, ang kabuuan mga kapatid inshallah ay favor sa atin. Subalit, hindi para lamang sa atin na mga kapatid na mga Muslim o kaya mga bangsamoro. Ito din ay favor sa mga kapatid natin na mga Pilipino o kaya sa Pilipinas, sapagkat kung mawala ang kaguluhan sa Pilipinas, sigurado na aangat ang ating bansa, aangat ang ating ekonomiya, at kung aangat ang ekonomiya ng Bangsamoro, kung mapakinabangan natin yung mga kayamanan natin sa mga lugar natin sa mga Bangsamoro, napakarami tayong mga kayamanan, napakarami tayong mga sources, natural resources. So kung mabuksan natin yan, ma-invest natin yan mga kapatid, so yan ay hindi para lamang sa atin, makatulong din yan sa central government. Ibig sabihin, itong framework agreement sa kabuuan mga kapatid ay para sa atin na mga Bangsamoro, favor sa atin na mga Bangsamoro, favor sa atin na mga Muslim, at para din sa mga kapatid natin na mga Pilipino o kaya sa gobyerno ng Pilipinas. Subalit, isa lamang ang hamon natin sa ating mga sarili. Ang mga kapatid na mga Bangsamoro, ang mga leaders ng mga Bangsamoro, isa lamang ang hamon natin sa ating mga sarili. Unang-una, may tiwala tayo na kakayanin natin, kakayanin ng mga kapatid natin. Subalit, kinakailangan natin sa ngayon, kung natatandaan nyo, kung napanood nyo, napakinggan nyo ng maayos ang mga salita, o kaya talumpati ni Al-Hajj Murad, Brother Al-Hajj Murad Ibrahim, chairman ng IMAILF, More Islamic Liberation Front, ito ay panahon ng magkakaisa ang mga Bangsamoro. Hindi natin pag-uusapan dito ang mga MNLF, mga IMAILF. Ito ay hindi para lamang sa mga IMAILF, hindi para lamang sa mga Maguindanao, mga taga-Cotabato. Ito ay para sa lahat. Kinakailangan na magkakaisa tayo. Ipakita natin sa tagal ng hinahangad natin na para tayo ay mabigyan ng gobyerno, ipakita natin na kakayanin natin itatag ang sariling gobyerno at magkakaisa tayo sapagkat nagkaroon tayo ng sariling gobyerno. Hanggang dito lamang mga kapatid, sana inawa-nawan natin at welcome sa inyong mga tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Abdul Hadi Gumandar, for the explanation of the Bangsamoro Framework Agreement. So to continue with our program, may we call on Mr. Tanandatu to supplement the Bangsamoro Framework Agreement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ito'y pandagdag lang sa ating kapipirma lang na Bangsamoro Agreement, Framework Agreement. Importante dito malaman natin anong sinabi na Bangsamoro. Ang ibig sabihin ng Bangsamoro ayon sa pagka-define dito sa framework na ito ay yung mga tao na naninirahan sa mga lugar na nasasakop ng Bangsamoro Agreement noong tayo pa ay pinasok ng mga Kastila o anong ibang lahi na pumasok pala sakopin tayo. So, kahit sila'y umalis na doon, kahit sila'y nagkaroon ng iba-ibang mga generation tulad ng naging mixed na generation, may nag-asawa ng Arabo, may nag-asawa ng Christian, may nag-asawa ng kahit na anong lahi. Basta mayroon silang dugo na matatrace doon sa pinagbulan nila, sila ay considered na party ng Bangsamoro. Ang kailangan lang, tulad ng katanungan kanina nung ating brother na balik Islam si Yusuf, ang katanungan niya, yung mga naging asawa niya mula sa Dinas at saka sa Libak ay hindi daw nasasakupan. Pero napakadali sila maging kaparte nitong Bangsamoro. Ang kailangan lang nila, tulad ng nakasaad sa framework, ay magkaroon ng at least 10% doon sa mga registered na butante sa mga lugar na yun, kahit barangay lang, na magnanais na maging parte ng Bangsamoro. Magpipetition lang sila, at pag ito ay binuto ng majority ng registered voter sa lugar na yun, sila ay magiging membro ng Bangsamoro kahit saang lugar yun. Oo. Ano ang sinasabi na constituent dito sa framework agreement? Ayon sa nakasaad dito sa framework na ito, ang constituent na tinatawag ay yung mga lugar na nasasakop ng
Bangsamoro, yung katatatag lang na Bangsamoro. Kahit halimbawa, noong sinabi na 6 na munisipyo sa Lanao del Norte, 6 sa Kabakan na mga barangay, yun ang mga tinatawag na constituent. Bakit mahalaga ito sa atin? Ang kahalagan nito ay sinasabi niya na ang mga constituent na ito ng Bangsamoro ay may dalawang powers. Una, ang tinatawag na exclusive powers. At ang pangalawa ay concurrent powers. Ano ang pagkakaiba ng dalawa na ito? Ang exclusive powers ay yung kapangyarihan nila na para lang sa sarili nila. Hindi kasali yung ibang mga lugar sa nasasakupan ng kanilang municipality. Ibig sabihin, dapat natin ipagmalaki yan dahil tayo lang ang mayroong ganyan. Wala yung mga ibang Pilipino. Tayo lang. Ang sinasabi naman na concurrent powers ay yung powers na pinaghahatian ng Bangsamoro at ng central government. Kung ano man yung karapatan nila, mayroon din tayo. Ang wala sa kanila, yung karapatan natin na exclusive. Oh, yeah. Isang mahalaga din na bibigyan ko ng linaw dito yung tinatawag na Sharia. Mula sa pagkatatag ng ating Bangsamoro government, magiging Sharia law ang gagamitin sa pamamaraan, sa mga korte, sa paglutas ng mga kaso-kaso. Ano ang importante dito? Pag napairal natin ang Sharia, palagay ko hindi na dadami ang mga krimen sa atin dahil matatakot na yung mga tao tulad dito sa mga bansang nasasakupan ng gitnang silangan. Makikita ninyo, kahit iwanan mo yung mga gamit mo, bihira lang ang ninanakaw dahil takot sila sa pagpaparosa na naayon sa ating Sharia Court. Ano ang isang kabutihan pa nito? Ang mga nakapag-aral tulad ng mga nina Alim Abdul Hadi Gumander, sila yung magdidisenyo sa ating Sharia Court. Sila yung magsasabi na ganito ang pamamaraan. Yung mga nakapag-aral sa ating mga madrasa, sila yung magiging mga tauhan doon. So ano naman ang importansya dito sa tungkol sa batas natin? Tingnan natin, no? Tayo lang ang may karapatan na magkaroon ng maraming asawa tulad nung binanggit ni Brother Yusuf kanina. Oo. Yung karapatan na yan, sabi ng batas na ito, sa framework na ito, the Bangsamoro framework shall be supreme over the national laws insofar as Muslim Filipinos are concerned. Mas mataas tayo dahil pwede tayo mag-asawa hanggang 4 basta ang importante, kaya mo yan. Kaya sa pag-iisip, kaya sa pangangatawan, kaya sa pananalapi, at saka kaya sa mga marital na relationship. About what you said just a while ago, you said that we're not going in formulation of the framework agreement. We're not going under the Philippine Constitution. So I'm asking myself, why we are not going under the Philippine Constitution? For in fact, the framework agreement, the rejection of the status quo or the creation of the autonomous region of Muslim Mindanao was created under the Article 10 of the Philippine Constitution. And in the Organic Act, giving life to the current arm. And that Organic Act worked by the Congress. It says that any amendment to a revision, any amendments to or revision of this Organic Act shall become effective only when approved by a majority of the vote cast in the plebiscite called for the purpose, which shall be held not earlier than 60 days or later than 90 days after the approval of such amendment or revision. It is therefore that the Congress, both as a statutory body and if necessary, as a constituent assembly, when beginning in the formulation of the final form of the agreement. I want also to ask that is it the framework agreement or is it the framework agreement that they signed a few weeks ago, the final agreement,
or not? Or it is, because it is also written in the last portion of the ending provision in the framework agreement that the parties, the provision says that the parties commit to work further on the details of the framework agreement. That is my question. We will touch first on the issue on the earlier statement by Ustaz Abdul Hadi Gumander that this framework agreement is not directly in accordance with the Constitution of the Philippines. First, this is a special law, and when it is a special law, it is not 100% the same as what is the Constitution dictates. If you remember, the rights that I have mentioned earlier is not within the Constitution, but because of the special law which is created by Presidential Decree 1883 by former President Marcos, we enjoy rights that we cannot see taken from the Constitution of the Republic of the Philippines. And this was being done to ensure that this framework agreement can be easily ratified by the people, because as you have witnessed during the signing, almost all the cabinets of the Ninoy Aquino government were there, and almost all the members of Congress, especially the Speaker of the House and the Senate President, will also be there. That is to ensure that during the ratification of this urgent bill that is to be issued by an executive order from President Ninoy Aquino, it will be ironed out and passes the Congress as desired by the government. Makikita natin, brother, dyan din sa framework, sa Section 9, nakasaad dyan na sa loob nitong taon, hanggang sa katapusan nitong taon ay magkakaroon sila ng comprehensive agreement. So, ibig sabihin natin, kasi makikita natin sa dito, hindi lahat ng napagkasunduan na nakalagay dito sa framework agreement. Mayroong annex to the power sharing, annex to the weight sharing, annex to the sa interim or implementation, then annex to the normalization. So, ibig sabihin, marami pang bubuin nila yung mga napagkasunduan at saka yung mga susunod pa, then magkakaroon ng final comprehensive signing for the comprehensive agreement. Tungkol naman sa Konstitusyon ng Pilipinas, sa pagkakalam natin, ito ang sinikap ng mga kapatid natin sa MILF na hindi magiging basi o batayan ang Konstitusyon ng Pilipinas sa ating pag-usap. Kasi alam natin na walang mangyari. Talagang iginit ng mga kapatid natin na ang pag-usap, anumang mapagkasunduan ay kinakailangan, kahit ito ay labag sa Konstitusyon ng Pilipinas, ay kinakailangan na may sa katuparan. Alhamdulillah, napapansin natin na yung mga pamamaraan ni Presidente, si Noynoy, sa nakikita natin ay parang nagtagumpay siya. O plansado kasi nandun yung mga senators, yung chairman ng presidente ng senators, saka yung mga congress. Wala tayong naririnig na umaangal sa ngayon. Bagaman may nagsasabi na mayroong lumalabag sa Konstitusyon ng Pilipinas. Pero wala na silang masabi sapagkat isa na yung sa, bago pa man mag-umpisa ang pisto, isa na napagkasunduan na hindi kinakailangan na sumayalim sa Konstitusyon ng Pilipinas. Ikalawa, katulad ng nabanggit natin, yung asymmetrical relationship. Ito din isa yung batayan natin na kahit labag yung batas natin ay labag sa Konstitusyon ng Pilipinas at ano pa man ang pagkasunduan nila, yan ang isang malaking batayan natin na hindi sila pwedeng umangal. Sapagkat ang gusto natin kaya government, sapagkat ang gusto natin makakaroon tayo ng sarili, sapagkat wala nang pagnanais kung magiging under din tayo ng Konstitusyon ng Pilipinas. Walang mangyari sa atin. Hindi natin may tatag yung sariling gobyerno. Hindi natin mag-govern.
We cannot govern ourselves by ourselves kung hindi tayo makakaroon ng sariling batas. At kung sumasailalim din tayo sa batas ng Pilipinas. Assalamualaikum. Meron kami isang tanong na kasi since nagkaroon na tayo ng identity as a Bangsamoro people in our homeland. So is it possible that we're gonna have also as ID system so that we can facilitate our transactions, either government offices or regarding the civil sa mga transaction natin tungkol sa ating mga personal na gawain. At saka pangalawa po, what are the measures of Bangsamoro leaders that sustain our peace and order in our community? Okay, on the issue of the laws that should be used in governing the Bangsamoro people, as stated in the Bangsamoro framework, we have a supreme law that is above and over other laws. That means this should only govern the Bangsamoro covered areas. And in the framework, it is specifically mentioned that these laws, the supremacy of the laws in the Bangsamoro homeland is applicable only to Muslims, not other Filipinos. These Muslims may either be situated in other places, but their origin can be traced in the Bangsamoro covered areas.